Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Una ay si Simon na tinatawag ding Pedro, si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Pumayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay malasakit. May isang bagay na hindi nauubos sa mundo. Mga taong nasasaktan. Sa bawat tahanan, may taong may pinagdaraanan. Sa bawat paaralan, may mga batang may tahimik na sugat. Sa bawat opisina, may empleyadong pagod na sa buhay. Sa bawat simbahan, may puso naghahanap ng pag-asa. At sa bawat ngiti, maaaring may nakatagong luha. Ang nakakalungkot, hindi lahat ng sugat ay nakikita. May mga sugat na walang dugo. May mga sugat na walang pasa. May mga sugat na walang diagnosis. Ngunit tunay silang masakit. At marahil ito ang dahilan kung bakit nagsimula ang ating ebanghelyo ngayon sa isang napakagandang tagpo. Sinabi ni San Mateo, nang makita ni Jesus ang maraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at walang magawa. Hindi alam ang gagawin, tulad ng mga tupang walang pastol. Pansinin natin ang unang ginawa ni Jesus. Hindi siya agad nangaral. Hindi siya agad gumawa ng himala. Hindi siya agad nagturo. Una siyang tumingin. At nang siya ay tumingin, nakita niya hindi lamang ang kanilang mga mukha, kundi ang kanilang mga sugat. At doon nagsimula ang lahat sa kanyang malasakit. Napakalalim ng salitang iyon dahil ang malasakit ay higit pa sa awa. Ang awa ay nakikita ang problema. Ang malasakit ay lumalapit upang makatulong. Ang awa ay nakakaramdam. Ang malasakit kumikilos. At iyan ang puso ni Jesus. Hindi siya Diyos na nakatanaw lamang mula sa langit. Siya ay Diyos na lumalapit. Lumalapit sa may sakit, lumalapit sa makasalanan, lumalapit sa sugatan, lumalapit sa nawawalan ng pag-asa. At kung tutuusin, iyan din ang dahilan kung bakit siya naparito. Hindi dahil kailangan niya tayo, kundi dahil mahal niya tayo. At pagkatapos makita ni Jesus ang kalagayan ng mga tao, sinabi niya, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Napakaganda ng larawang ito. Karaniwan, kapag iniisip natin ang ani, iniisip natin ang mga palay o prutas. Ngunit para kay Jesus, ang ani ay mga tao. Mga taong naghahanap ng Diyos. Mga taong nawawalan ng direksyon. Mga taong nangangailangan ng pag-asa.
At sinabi niya na marami sila. Ngunit kakaunti ang handang lumapit. Kakaunti ang handang makinig. Kakaunti ang handang umunawa. Kakaunti ang handang magbigay ng panahon. At hindi ba totoo pa rin ito hanggang ngayon? Maraming nangangailangan ng tulong, ngunit kakaunti ang gustong maabala. Maraming nangangailangan ng pagdamay, ngunit kakaunti ang handang makinig. Maraming naghahanap ng Diyos, ngunit kakaunti ang handang maging instrumento niya. Kaya sinabi ni Jesus, humingi kayo sa Panginoon ng ani upang magpadala siya ng mga manggagawa. At agad pagkatapos nito, ginawa niya ang isang nakakagulat na bagay. Ang mga taong inutusan niyang manalangin para sa mga manggagawa, sila mismo ang isinugo ni Jesus. Ang mga alagad ang naging sagot sa kanilang sariling panalangin. Di ba't napakalalim po noon? Minsan nagdarasal tayo, Lord, tulungan mo sila. At ang sagot ng Diyos ay, ikaw ang tumulong. Minsan nagdarasal tayo, Lord, magpadala ka ng tao. At ang sagot niya ay, ikaw ang ipinapadala ko. Minsan hinihintay natin ang himala. Hindi natin namamalayan na tayo pala ang gustong gawing himala ng Diyos para sa iba. At pagkatapos ay isinugo ni Jesus ang 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpagaling, magpalayas ng demonyo, at maghatid ng mabuting balita. Ngunit pansinin natin, bago niya sila binigyan ng misyon, binigyan muna niya sila ng kanyang puso. Dahil hindi sapat ang talento kung walang malasakit. Hindi sapat ang kaalaman kung walang pagmamahal. Hindi sapat ang kakayahan kung walang habag. Ang tunay na misyon ay nagsisimula sa pusong marunong maawa. Kaya may mga taong hindi man mahusay magsalita, ngunit nakakapagpagaling ng sugatang puso dahil marunong silang makinig. May mga taong walang matataas na posisyon, ngunit nagiging instrumento ng Diyos dahil marunong silang magmahal. May mga taong hindi kilala, ngunit nakapagdadala ng pag-asa dahil may malasakit sila. At narito ang pinakamagandang mensahe sa atin ng Ebanghelyo. Karaniwan iniisip natin na ang misyon ay tungkol sa paggawa ng dakilang bagay. Ngunit sa Ebanghelyo ngayon, ipinakikita ni Jesus na ang ugat ng lahat ng misyon ay hindi kapangyarihan, kundi malasakit. Bakit nagpagaling si Jesus? Dahil may malasakit siya. Bakit siya nagturo? Dahil may malasakit siya. Bakit siya namatay sa krus? Dahil may malasakit siya. Mga kapatid, ang krus mismo ay larawan ng sukdulang malasakit ng Diyos sa tao. At marahil, ito ang tanong ng Panginoon sa atin ngayon. Kapag tumingin ka sa mga tao, anong nakikita mo? Problema ba? Abala ba? Pasanin ba? O isang taong mahal ng Diyos? Dahil maraming tao ang nakatingin, ngunit kakaunti ang tunay na nakakakita. Nakakakita si Jesus, at ang kanya nakikita ay laging isang taong karapat-dapat mahalin. Kaya ngayong panahong ito, ngayong araw na ito, tandaan natin ang isang salitang itong napakahalaga, malasakit. Dahil ang mundo ay hindi lamang nangangailangan ng mas maraming matatalino. Hindi lamang nangangailangan ng mas maraming mayaman. Hindi lamang nangangailangan ng mas maraming makapangyarihan. Ang higit na kailangan ng mundo ay mga pusong may malasakit. Mga pusong marunong tumingin tulad ni Jesus. Mga pusong marunong umunawa tulad ni Jesus. Mga pusong handang lumapit, makinig, magmahal at maglingkod tulad ni Jesus.
At kapag natuto tayong magmahal ng may malasakit, nagiging sagot tayo sa panalangin ng Diyos para sa kanyang ani. Mga kapatid, pagnilayan po natin, kapag nakikita natin ang mga taong sugatan, naliligaw o nangangailangan, pinipili ba nating lumapit na may malasakit o umiwas dahil sa ating sariling abala at alalahanin? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, bigyan mo kami ng pusong marunong makakita tulad mo. Alisin mo ang aming pagiging manhid sa pangangailangan ng iba. At punuin mo kami ng tunay na malasakit. Gawin mo kaming instrumento na iyong pag-ibig, pag-asa at habag upang saan man tayo, saan man kami naroroon, ay madama ng iba ang iyong presensya. Amen. Pagpalaan kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga, pagsusugal, alkoholismo, digital addiction, gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.